Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, hindi pa rin mapigilan ni Bubbles na kiligin dahil sa kabila ng kanyang pagtanggi na hindi niya gusto si Tanggol ay mababakas naman sa kanyang mga mata na talagang may nararamdaman siya sa ating bida, habang si Marites naman ay kakausapin na si Rigor tungkol sa sinasabi umano ni Tinding na kasama nito si Lena at magka-holdings pa ang dalawa. Igigiit naman ni Rigor na huwag paniwalaan ni Tess ang kanyang nanay dahil gumagawa lang umano si Tinding ng kwento para magkasira sila dahil alam niya nga na mainit ang dugo nila sa isa't isa. Kukumprontahin naman ni Tess si Tinding upang pabulaanan na wala talagang namamagitan kay Rigor at Lena. Ngunit ayon kay Tinding, lalo lamang lalaki ang gulo dahil alam na umano ni Tess ang nangyayari pero binabaliwala lang ni Tess. Kung kaya't isusumbat ni Tess na lumalaki ang gulo dahil ayaw itikom ni Tinding ang kanyang bibig. Nagawa pa ngang paratangan ni Tess si Tinding na baka gumagawa lang ng kwento para magkasira sila ni Rigor dahil alam niya umanong ayaw ni Tinding kay Rigor. Kaya naman hindi maiwasan ni Tinding na sumama ang kanyang loob kay Tess. Ayon kay Tinding, hindi siya gagawa ng kwento lalo pat alam niyang totoo ang kanyang mga nakita. Sa kabilang banda, kung gaano namang kabilis ang pag-angat ni Marsing at Nita, ay ganoon din kabilis ang kanilang pagbagsak. Dahil matapos nilang mamigay ng ayuda at magpautang sa Quiapo, ay muli silang babalik sa kanilang dating bahay. Malalaman naman ni Rhoda ang nangyari at hindi mapipigilan ng kanyang bibig at sinabi na ang bilis umano ng karma sa mag-asawa. Nakiusap naman si Nita na doon na muna sila pansamantalang titira at dahil nga kay Rhoda na ang dati nilang bahay, ay sila na ngayon ang makikitira kay Rhoda. Wala namang nagawa pa si Marsing at sinabi kay Rhoda na hindi umano sila magtatagal at kapag nabawi nila si Mokang ay magtutuloy-tuloy na ang kanilang negosyo at agad naman nga silang aalis doon. Samantala, nalaman ni Olga na kinulong ni Ramon si Mokang kung kaya't sinabi niya sa kanyang sarili na bakit hinayaan pa ni Ramon na maiwan si Mokang. Ngunit sa kabila nito ay masayang masaya pa rin siya dahil di umano magtatagal ay mapapalayas din si Mokang sa mansyon at bilang na ang mga araw nito. At habang nakakulong sa kwarto si Mokang ay nagsisisi na nga siya at sinabi niya sa kanyang sarili na mas pipiliin niyang mabuhay ng 100 taong mahirap kasama si Tanggol kesa naman sa isang araw pa sa buhay na kasama si Ramon at kontrolado ang kanyang mga galaw at ang kanyang buhay. Habang si Olga ay nagdiriwang dahil sa pag-ayon sa kanya ng pagkakataon upang maisakatuparan ang kanyang plano, ay sinabi niya sa kanyang sarili na pag nakuha na ni David ang lahat ng kayamanan ng mga Montenegro at tuluyan na ngang nailipat sa kanya, ay patatahimikin niya na umano ito dahil alam niya nga na tuso si David. Iminungkahi naman ng kanyang tauhan na si Paquito na kinakailangan unahin muna umano si Tanggol na maipatumba para talagang wala ng hadlang sa kanilang plano. Dahil hanggat buhay si Tanggol ay may posibilidad pa rin na magkita sila ni Ramon kahit na nasa bilibid pa ito. Kaya naman dito ay agad natatawagan ni Olga si Balatukan. Sa inyong palagay, ano kayang gagawin ni Olga sa oras na malaman niyang hindi pumayag si Chip Espinas sa gusto niyang mangyari? Kaya naman mga kapamilya, pakatutukan natin ang mas kapanapanabik na mga eksena. Ito lang sa pambansang teleserye ng Sambayanan, ang FPJ's Batang Quiapo.